Diyos naming Ama nasa langit, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pagdinig sa aming mga puso. Sa pamamagitan ng yung banal na Espiritu ay tinutulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, at naway buksan mo ang aming pandinig. Naway magkaroon kami ng pandinig na tunay na nakikinig sa iyo at nakikinig sa iyong mga salita. Na hindi lamang namin naririnig ang aming mga puso, ngunit higit na naririnig at nauunawaan ang iyong kalooban. Samahan mo kami, Panginoon, at naway iyong pagpalain ang aming pag-aaral ngayong araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga sa lahat. Babasahin natin ang ika-16 na kabanata ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Kitho. Sa pagbabasa ng kabanatang ito, mapapansin natin ang isang napakalaking problema na nangyari sa kampo ng Israel. Ang mga problema sa loob ng kampo ng Israel ay hindi natatapos sa kabanatang ito. Kung tutuusin, ang kabanatang ito ay ang simula ng panibagong yugto ng paglalakbay ng mga taga-Israel. Para sa kabanatang ito, ang ating pamagat ay maligtas sa mga tukso at maligtas maging sa perspektibo ng pag-alam lamang ng ayon sa tama at mali. Mababasa natin sa mga nakaraang kabanata kung paanong inaatake ng mga Israelita ang kanilang mga leader. At Diyos na mismo ang siyang pumoprotekta sa kanyang mga napiling leader. Kung mapapansin natin sa mga nakikita sa inyong screen, ay nabanggit dyan ang tungkol sa tribo ni Korah, pero Chinese. Nanggaling sa tribong ito ang siyang mga nagrebelde laban kay Moses at Aaron. Kung mapapansin natin, ang tribo ni Reuben ay nasa hilagang bahagi.
maging ang tribo ni Korah ay nasa parehong bahagi. Ang apat na tribo o apat na angkan ni Kohat ay mayroong napaka-importanteng trabaho para sa tabernakulo ng Panginoon. Ang mga angkan na ito ang siyang nagbibitbit ng mga mahalagang bagay sa loob ng tabernakulo. Kasama doon ang banal na tipanan, kasama doon ang altar, maging ang mga insenso. Sabi sa chapter 4 verse 15, kapag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan dito ay naibalot na nina Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito ay dadalhin ng mga anak ni Kohat. Ngunit huwag nilang hahawakan ang mga sagradong bagay sapagkat mamamatay ang sino mang humawak sa mga sagradong kagamitang ito. Ang mga sagradong bagay na ito ay napaka-importante. Ngunit ang kanilang puso ay hindi marunong makontento. Nais nilang maging tulad ni Aaron. Nais nilang maging tulad ng angkan ni Aaron. Nais nilang makita ang mga sagradong bagay na ito. Ang nais nila ay maging katulad ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ang mga Kohatite na ito ay nag-iisip na ang kanilang ginagawa ay dapat na kasing tulad lamang ng ginagawa ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ngunit hindi nila napagtanto na ang mga ito ay siyang pagkakatawag na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Ngunit ang mga taong ito ay hindi marunong makontento. Kung kaya naman nagsimula silang magsabi o magsalita ng masama laban kay Aaron at Moses. Ngayon ay nasa number 16 tayo. Nabanggit sa verse 1 to 3 kung paanong nagkimagsik laban kay Moses si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa pagkimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Mga taong ito ay kilala sa bayan. Ngunit sa dulo ng chapter na ito, ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi naging dahilan upang hindi sila maisalba. Sa kabila ng kanilang pagkakakilanlan ay naroon pa rin na natanggap nilang pagpaparusa mula sa Panginoon. Sa verse 3, hinarap nila sina Moses at Aaron, sinabi, "Sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kaligitnaanakin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito?" Yun ang sabi sa verse 3. Mababasa natin dito ang pagkukumpara at pagrereklamo ni Korah at ng iba pang mga leader.
kabanalan ay hindi naaayon sa kung anong nais ng tao, kundi ito'y dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung matatandaan natin ang pagkakaroon ng mga Levita at ang mga responsibilidad na meron sila ay para magkaroon ng tagapamagitan sa pagitan ng Panginoon at ng mga tao. Ito ay para sa kaligtasan ng mga Israelita. Ang mga Levitang ito ang siyang magiging tagapamagitan upang sila ang maaring dumulog sa Panginoon sa tuwing sila ay mayroong mga kasalanan. Ngayon, pagdating sa tabernakulo ng Panginoon, iyon ang matatawag nating pinakabanal sa lahat. At si Aaron at ang mga Levita ang siyang inatasan ng Panginoon na maging tagapamagitan niya o maging siyang tumayo bilang tagapamagitan sa pagitan ng Panginoon at ng mga Israel. Ang mga Levitang ito ay kailangang mabasbasan at kailangang pinili ng Panginoon. Ang pagkakatawag na ito ay mula sa Panginoon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangang lahat ng tribo o kaya ay kailangang lahat ng parte ng Israel ay magiging Levita o pari din. Sadyang may mga taong pili lamang na tinawag ng Panginoon para maging Levita at para maging pari, lalong-lalo na sa kanyang tabernakulo. Kung tutuusin, ang responsibilidad na mayroon ng mga leader na ito o ang mga Levita na ito, ang mga pari na ito, ay napaka-delikado. Sapagkat sila ang lalapit sa Panginoon para sa kapakanan ng mga Israelitang nagkasala. Ang mga Levitang ito ay kailangan maglingkod sa Panginoon hindi para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat ng mga Israelita. Sa panahon natin ngayon, ang lahat ay maaari ng dumulog sa Panginoon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay katulad din ng mga paring ito o ng mga Levitang ito na kailangang manatili sa loob ng tabernakulo o sa loob ng simbahan ng kung ilang oras o araw-araw at kada oras.
At kung titignan ang responsibilidad na meron ang mga Levita, sa tuwing nagagalit ang Panginoon ay sila ang unang makakadama nito, sila ang unang makakatanggap ng galit ng Panginoon. Ngunit mababasa natin dito kung paanong nagreklamo ang mga leader ng Israel. Tulad ni Korah na nagrereklamo kung paanong itinataas ni Aaron at Moses ang kanilang mga sarili kumpara sa iba. Naroon ang pagrereklamo ni Korah at ng iba pa niyang mga kasama dahil sa kawalan nila ng pagkakontento sa ministeryo na meron sila o sa pagkakatawag na mayroon sila. Sa 1 Chronicles 5 verse 2, nabanggit doon kung paanong pinili ng Panginoon ang lipin ni Juda upang doon manggagaling ang susunod na hari. Imbis na magmula sa lipin ni Reuben bilang siya ang unang anak, ay pinili ng Panginoon ang lipin ni Juda. Ito ay bunga maging ng paghihimagsik na nangyari sa 16 na kabanata ng Numbers, kung saan napansin natin na si Korah ay napansin natin na ang mga naghimagsik na si Datan at Abiram ay mula sa lipi ni Reuben. Nanatili pa rin ang pagrereklamo na hindi dapat ito nangyari sa kanila. Sa Numbers 27 verse 3, nabanggit doon, ang aming ama ay namatay sa ilang, hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah na naghimagsik laban kay Yahweh, subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Makikita natin dito kung paanong nandun pa rin na hindi nakikinig ang mga Israelita sa Panginoon. Sinabihan sila ng Panginoon na lumaban, ngunit hindi sila lumaban. Sa panahon naman na hindi nila kailangang lumaban, doon nila gustong lumaban.
Kung babalikan natin mula Numbers 1 to 10, ay mababasa natin ang paglalakbay ng mga Israelita. Umalis sila mula Goshen hanggang sa Mount Sinai. Sa Numbers 12, nabasa natin ang pag-atake ni Aaron at Miriam laban kay Moses. Ang nangyari sa pagitan ni Moses, Aaron at Miriam ang siyang nagsimula ng mas marami pang problema na nangyari sa kampo ng Israel. Sa mga susunod pang mga kabanata ay nakita natin kung paanong nagalit ang Panginoon dahil sa paulit-ulit na pagkakasala at pagrereklamo ng mga taga-Israel. Sa chapter 20 hanggang 21 ay nagsimula muli sila ng paglalakbay. Makikita po ninyo dyan ang mga litrato. Naroon pa rin ang kanilang pagrereklamo at higit na pagbibigay ng galit sa Panginoon. Dito natin mahihinuha na hanggang kailan ba sila magrereklamo. Ano ang hangganan ng kanilang pagrereklamo? At sa kanilang ang pagrereklamo ay naroon ang pagpaparusa ng Panginoon. Ngayon sa araw na ito, ang ating pamagat ay naway mailayo tayo sa kasamaan at mailayo sa perspektibo ng pag-iisip ng ayon lamang sa tama at mali. Para sa unang talata mula verse 1 hanggang 22, naway maunawaan natin na hindi dapat tayo nag-iisip lamang ng ayon sa bunga ng puno ng pagkilala ng mabuti at masama. Dahil kung tayo ay mag-iisip lamang ng ayon sa ganitong perspektibo, laging lalabas ang pagrereklamo, laging lalabas ang kawalan ng pagkakontento. Ang bunga ng punong ito ay hindi maganda at hindi nagbibigay papuri sa Panginoon.
Kung patuloy tayo magkakaroon ng ganitong perspektibo ay hindi tayo makakasunod ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Laging naroon ang pagnanais na ilagay ang kadakilaan ng ayon sa demokrasya. Naroon ang laging pagnanais na maging kapantay ng iba. Ngunit sa pagkakaroon ng ganitong pagnanais na maging kapantay ng iba, madalas ay hindi tayo nagiging responsable. Ng pagkakaroon ng ganitong perspektibo ay magdudulot lamang ng kahambugan. Sa pamamalagi natin, sa perspektibo ng puno ng pagkilala lamang ng mabuti at masama, ay magdudulot lamang ito ng hindi pagkakontento at pagkakaroon ng puso na puno ng inggit at puno ng kahambugan. Sa ating komunidad ngayon, laging mayroong pag-iisip na dapat pantay-pantay ang lahat. Kung ako ay mahirap, dapat mahirap din ang lahat. Kung ako ay malungkot, dapat malungkot din ang lahat. Kung ganito tayo mag-isip, tayo ay nasa ilalim ng puno ng pagkilala lamang ng masama at mabuti. Totoong lahat tayo ay may kanya-kanyang karapatan. Ngunit kailangan nating maintindihan na ang Panginoon mismo ang siyang nagtatalaga o nag-aatas ng pagkakatawag ng bawat isa. Kung sakali mang hindi tayo tinawag ng Panginoon, o kaya may iba tayong pagkakatawag kumpara sa iba, dapat tayong makontento. Pagkakatawag ng tao ay mula sa Panginoon. Maging sa loob ng iglesyang ito, kailangan nating maintindihan bilang mga kapatiran na ang ating mga kaloob ay hindi para sa mga levita o sa mga lingkod. Ang mga kaloob na ito ay ating ibinibigay sa Panginoon. Kailangan nating maintindihan na ang pagbibigay natin ng ating mga kaloob ay para sa Panginoon at hindi mag-isip na para nating binibigyan ng sweldo ang mga lingkod na nasa loob ng iglesyang ito. Ang pagbibigay natin ng kaloob ay para sa Panginoon at para magbigay papuri at pasasalamat sa Kanya. Halimbawa, sa pagkakaroon natin ng mga gusali o sa pag-aayos ng ating mga gusali,
Ang anumang mga pera o kaya kayamanan na gamit sa pagbili o paggawa ng simbahan ng Panginoon ay hindi mula sa tao kundi mula sa Panginoon. Kailangan natin itong maintindihan at maunawaan. Ang mga kaloob na natatanggap ay biyaya mula sa Panginoon at hindi direktang mula sa tao. Ang lahat ay mula sa Panginoon at para sa Panginoon. Kailangan nating unawain ang bawat bagay ng ayon sa perspektibo ng puno ng buhay. Sa verse 4, sabi doon, nang marinig ni Moses, nagpatiri pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, bukas ng umaga, ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang maaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. Verse 5. Makikita natin ang tensyon sa pagitan ni Moses at Aaron at ni Korah. Kung matatandaan natin ang paglapit sa Panginoon ay napakadelikado sa mga panahong iyon. Kung hindi ka pinili ng Panginoon ay hindi ka dapat basta-bastang lalapit sa Kanya. Kung tutuusin, si Moses at Aaron ay pinili ng Panginoon. Maaring kumpara kay Moses ay mas mababa si Aaron, ngunit naroon pa rin ang pagkakatawag ng Panginoon sa kanya. Pagdating sa bagay na ito ay wala na dapat pang pagkwe-question dahil Diyos na mismo ang pumili kay Moses at Aaron. Ngunit mababasa natin dito ang pagrereklamo ni Korah. Sabi sa verse 6, sinabi niya kina Korah, ganito ang gagawin ninyo, kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan nyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na kanakalan kay Yahweh, ang siyang pipiliin niya, kayong mga Levita ay sumusobra na. Sa verse 8, sinabi rin ni Moses sa kanila, makinig kayong mga Levita. At mababasa pa sa mga sumusunod na verses ang naging sagot ni Moses. Naroon ang pagsabi ni Moses na hindi pa ba nasisiyahan sila Korah kung paano sila tinawag ng Panginoon sa uri ng paglilingkod na mayroon sila.
Kung tayo ay katulad ni Nakora, kailangan nating maintindihan kung saan ba nanggagaling ang mga problemang ito. Kailangan nating bumalik sa pinaka-ugat ng issue o ng problema na mayroon tayo. Maging sa paglilingkod ay ganoon din. Kailangan nating siyasatin ang ating mga puso at tignan kung saan nga ba mayroong problema sa tuwing mali ang ating perspektibo pagdating sa pinapagawa ng Panginoon. May mga pagkakataon na katulad tayo ni Nakora. Ayaw natin na may mga taong mas mataas sa atin. Ayaw natin may mga taong mas magaling o kaya mas maayos kaysa sa atin. Sa verse 10, kayong mga Levita ay ibinikod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? Ang kanilang pag-atake ay hindi lamang pag-atake kay Moses, kundi pag-atake na rin sa Panginoon. Ang kanilang pagrereklamo ay pag-atake na rin sa pagpili ng Panginoon. Nang dahil sa kagustuhan nila na magkaroon ng hustisya ng ayon sa nais nila, ang dulo nito ay pag-aatake lamang sa Panginoon. Sa verse 11, dahil sa hangad ninyong iyan ay naghimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimaksikan? Dito ay sinasabi ni Moses na sino nga ba sila kung hindi dahil sa pagkakatawag na mula sa Panginoon. Mula verse 12 hanggang verse 15, dito na ikwento ang tungkol kay Datan at Abiram. Ipinatawag ni Moses sina Datan at Abiram. Ngunit, ayaw nilang sumunod. Ayaw nilang pakinggan si Moses. Ito ay bunga pa rin ng puno ng pag-alam lamang ng mabuti at masama. Sabi sa verse 14, hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ni nabibigyan ng bukirin at ubusan na aming mana. Dito nagrereklamo na sila kung nasaan ba ang pangako ng Panginoon, nasaan na ang lupaing mayaman at sagana sa lahat. Inalis mo kami mula sa Ehipto. Ngunit ngayon, hindi mo kami madala sa lupaing mayaman at sagana. At naroon pa ang kanilang sinabi na kung bakit kailangan pa rin nilang kilalanin si Moses bilang kanilang pinuno. Nagpatuloy ang pag-atake ni Datan at Abiram at ng iba pang mga tao kay Moses.
May mga pagkakataon na katulad din tayo ni Datan at Abiram. May Sa ating pagsunod sa Panginoon ay kailangang mamuhay din tayo ng ayon sa perspektibo ng puno ng buhay. Kailangan nating maging totoo kung bakit nga ba tayo dumudulog sa Panginoon at kung bakit nga ba tayo naglilingkod sa Kanya. Bilang mga kapatiran, maging sa iglesyang ito, kailangan natin maging totoo, maging sa intensyon na meron tayo pagdating sa mga kaloob na ibinibigay natin. Laging lalabas sa ating mga bibig at laging lalabas sa ating mga puso kung ano man ang kung tayo ba ay lumalakad ng ayon sa perspektibo ng puno ng buhay o perspektibo ng pag-alam lamang ng mabuti at masama. Sa verse 13 at 14, nabasa natin ang pagrereklamo mula kay Datan at Abiram. Nais nilang ibigay ang responsibilidad ng pagpunta sa lupang pangako kay Moses at Aaron. Ngunit naroon na ayaw naman nilang tumanggap ng responsibilidad. Ayaw nilang tanggapin na dahil sa kanilang takot ay hindi sila makapasok sa lupang pangako. Naroon na puno lamang sila ng kapaitan at pagrereklamo. Sila ay nagmamalabis. Sa ganitong mga problema, kailangan nating siyasatin ang ating mga puso at tingnan mabuti kung saan nga ba tayo nagkukulang at kung saan tayo nagkakasala. Susunod na talata, kailangan nating malayo mula sa puno o sa perspektibo ng pag-iisip ng ayon lamang sa mabuti at masama. Hindi naman kailangang manumbat ni Moses dahil Diyos na mismo ang kikilos
para sa kanya. Mababasa natin dito kung paanong nilamon ng lupa si Korah at ang kanyang lipi. Dito mababasa natin kung paanong nagsimula ang paglipol ng Panginoon sa mga tao. Ngunit sa verse 48 ay tumayo si Aaron sa pagitan ng mga patay at buhay, at doon nga tumigil ang salot. Nang dahil sa pagrereklamo ng mga Israelita, ay dumating ang salot sa kampo. Ngayon, sa mga panahon natin ngayon, naway maging katulad tayo ni Aaron. Tumayo bilang tagapamagitan at ipanalangin na tumigil ang paglipol o salot na mula sa Panginoon. Sabi sa verse 49, ang namatay sa salot na iyon ay 14,700, bukod pa sa mga namatay na kasama sa pag-imagsik ni Korah. Dito makikita natin kung gaano ka-komplikado o gaano ka-importante at kung gaano dapat natin bigyang kahalagahan ang bawat salita na ating sinasambit. Kailangan nating tingnan mabuti na hindi tayo puno ng pagrereklamo at hindi puno ng kawalan ng pagkontento. Maaring may mga pagkakataon na sa tingin natin ay walang hustisya at walang pagkakapantay-pantay. Ngunit siya sa nating mabuti kung ang sistema nga ba ang siyang may problema o tayo. Kailangan nating tingnan mabuti kung ang puso ba natin ay nasa tama o hindi. Naway wag tayong manatili sa pag-iisip ng ayon sa perspektibo ng puno ng pag-alam ng mabuti at masama. Naway piliin natin na ipanalangin ang sino mang nagbibigay akusasyon sa atin. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Ating ipanalangin ang sino mang mga nakatunggali o nakalaban natin. Naway pagpalain tayo ng Panginoon.
Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Naway magliwanag ka sa aming mga buhay. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay nagdedesisyon lamang ng ayon sa kalooban namin. Dahil dito ay kami nagkakasala sa iyo. Sa araw na ito, Panginoon, ay dumudulog kami sa iyong liwanag. Ang aming mga pag-iisip, ang aming baluktot na pag-iisip, ang aming karumihan, ang aming mga pagrereklamo, pagbibigay kritisismo, ang aming kawalan ng pagkontento. Mga pagkakataon, Panginoon, na iniisip naming mas maganda ang aming kaisipan. Alam naming nagkasala kami sa iyo. Kami ay nagkakasala at nagkulang sa iyo. Banal na Espiritu, naway higit kang magliwanag sa aming mga buhay. Panginoon, kinikilala namin na ikaw ang Diyos na buhay. Ngunit sa aming mga pag-iisip ay napakabaluktot namin. May mga pagkakataon na hindi kami naniniwala sa iyo. Kami ay madalas na magreklamo, kami ay madalas na
magkaroon ng pagkukumpara. Pagdating sa aming mga trabaho, bakit ang iba ay nakakatanggap ng promosyon ngunit ako hindi? Sa loob ng simbahan, naroon ang pakiramdam kung bakit ang iba ay nakakagawa na ng ganitong ministeryo o ganitong pagkakatawag ngunit ako'y hindi. Panginoon, naroon ang pagkukumpara. Alam namin, Panginoon, na napakataas ng tingin namin sa aming mga sarili. At madalas ay nakakalimutan namin na kasama ka namin. Higit kaming nakatingin sa tao, higit kaming nakatingin sa sistema, at naroon ang laging pagsasabi na gusto ko nito, at naroon ang paglimot sa iyo. Nakakalimutan na ikaw ang Diyos sa aming buhay. Nakakalimutan na ikaw ang Diyos na siyang nakakakita ng lahat. Panginoon, patawarin mo kami sa aming kayabangan. Patawarin mo kami sa aming pagiging bulag. Patawarin mo kami sa mataas na pagtingin namin sa aming mga sarili. Sa loob ng simbahan ng ito ay pinaglilingkuran ka namin at sinasamba. Ngunit nakakalimutan namin na ikaw ang tunay na Diyos, na ikaw ay Diyos na banal. Panginoon, kami ay nagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Panginoon, naway isalba mo kami sa ganitong pagkakasala. Ayaw naming matanggap, Panginoon, ang iyong pagrusa at ayaw naming matulad kina Korah na nakatanggap ng salot, Panginoon, dahil sa pagrereklamo nila. Alam namin, Panginoon, na sa pananatili namin ng perspektibo ng ayon lamang sa pag-alam ng tama at mali, kami ay lumalayo sa iyo. Naway isalba mo kami, Panginoon. Mga kapatid, naway manalangin tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin ang ating mga buhay. Ipanalangin natin mga pagkakataon na hindi tayo nagtiwala sa Panginoon at nagrebelde sa Kanya. Maaaring tayo mismo ang nagsisimula ng tensyon, tayo ang nagbibigay ng kritisismo, tayo ang nagbibigay ng panghuhusga sa iba. Naway patawarin tayo ng Panginoon. Hingin natin ang biyaya at pagpapatawad ng Panginoon. Ayaw nating maging katulad ni Korah at ng kanyang mga lipi. Ang nais namin, Panginoon, ay ang maglingkod sa iyo. Kaya naman, Panginoon, naway patawarin mo kami.
Panginoon, naway tulungan mo kami. Wala kami maipagyayabang sa iyo, Panginoon. Nais naming manumbalik sa iyo. Nais naming manumbalik sa iyo, O Diyos. Panginoon, naway patawarin mo kami. Naway tanggalin mo ang kayabangan sa aming mga puso. Nais naming bumalik sa iyo at tumingin ng kapatawaran. Panginoon, kailangan ka namin. Di kami nalikha, Panginoon, upang mamuhay na hindi na nakukontento. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na tanggalin ang bawat mataas na pagtingin sa sarili. Nais namin pumasok sa iyong kalooban, Panginoon. Nais namin pumasok sa iyong magandang kalooban para sa amin. Ngayon ay dumudulog kami sa iyo, Panginoon, at ibinababa ang aming mga sarili, ibinababa ang bawat rebellion sa aming puso. Ayaw namin maging katulad ni Korah. Naway pagkaloob mo, Panginoon, ang iyong kabutihang loob. Wala kaming maipagyayabang sa iyo. Alam namin, Panginoon, na kami baluktot sa aming mga pag-iisip. Kaya naman inihingi namin ang iyong kapatawaran at naway tulungan mo kami. Naway makalakad kami ng ayon sa kalooban mo at ng ayon sa perspektibo ng puno ng buhay. Kailangan nating lumayo mula sa masamang pag-iisip. Panginoon, tulungan mo kami. Naway patawarin mo ang aming mga kasalanan, lalo-lalo na sa umagang ito, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban at lumayo sa mga bagay na nagdudulot lamang ng tensyon, na nagdudulot lamang ng kayabangan at kawalan ng pagtitiwala sa iyo. Ang nais namin, Panginoon, ay ang sumunod sa iyo at sumunod maging sa mga tao na iyong tinayo upang mamuno sa amin.
Sa oras na ito ay aming iniimbitahan ang mga Levita at ang mga kapwa natin lingkod sa simbahang ito. At ating ipanalangin ang mga tao na nagbibigay ng akusasyon sa simbahang ito at maging sa malingkod ng Panginoon. Naway bigyan tayo ng Panginoon ng puso na handang manalangin. At Panginoon, tinawag mo kami upang maging tagapamagitan. Alam namin, Panginoon, na kami inyo nang pinapatawad sa aming mga kasalanan. Kaya naman, Panginoon, kami inyong patawarin. Naway ang iyong biyaya ay mapunta sa bayang ito. Panginoon, alam namin na ikaw ay nasa aming mga kalagitnaan. Kami ay iyong mga lingkod na nananalangin. At sa aming pagdulog, Panginoon, ay alam namin na iyong ititigil ang iyong galit. Ang bawat salot ay titigil, ang bawat paglipol ay titigil. Panginoong Hesus, naway tulungan mo kami. Kami ay tumatayo sa pagitan ng mga buhay at patay. Naway bigyan mo kami ng puso na handang manalangin. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na may kabutihang loob. Sa pangalan ni Hesus. Kaya nais kong magbahagi ng 2 punto. Sa ating nabasa ay mayroong 250 na katao, mga kilalang tao sa buong bayan ng Israel. Sa katunayan, marami sa mga taga-Israel ang tumayo upang atakihin si Moses at Aaron. Nabasa natin sa chapter na ito kung paano sinabi ni Moses na lisanin ng mga tao. Na kailangan nilang lumayo upang hindi madamay sa galit ng Panginoon. Dito natin makikita na hindi kumikilos bilang isa ang tao ng Israel. Ang 250 na katao nito ay lumayo kila Korah. Nabasa pa rin natin kung paanong naparusahan si Datan at Abiram. Ayaw ni Moses na pumatol pa sa 250 na leader, ngunit Diyos na mismo ang siyang kumilos. Sa oras na ito, Panginoon, kami dumudulog sa iyo at naway magkaroon kami ng banal na takot sa iyo. At ayon sa iyong pagkakatawag sa amin na may magawa namin ang aming mga responsibilidad. Bigyan mo kami ng puso na handang manalangin. At sa mga pagkakataon na nakakita kami ng mga hindi magandang bagay at mga maling bagay, naway naroon ang puso namin na manalangin sa iyo. Aming ipinapanalangin na kami makapasok sa iyong kalooban, sa iyong pangako, at ang bawat henerasyon namin ay mapagpapala.
Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.